Good morning, good evening, good afternoon, or good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. Welcome to the Viewpoint with Mang Temyong. Mang Temyong signing in. Saan man kayo naroon, ano man lang yung pinagkakaabalahan, ano man lang yung ginagawa, sana lagi po kayo nasa mabuting kalagayan sa pilang ng inyong mga mahal sa buhay. Gaya po ng dati, no, tara, ayain ko kayong makapagkwentuhan sandali. Hinamin ko lang yung konting oras nyo para tayo ay makapag-kwentuhan at diskusyonan, no, ng mga bagay-bagay na kaganapan sa ating kapaligiran. Ayan. Right now, pag-usapan po natin is about none other than Apollo Kibuloy, no? Sapagkat alam naman natin last March 5 nagkaroon ng hearing ang committee ni Senator Rizal Contiveros, yung Committee on Women and Children and Gender Equality yata yun. And March 5, yun yung date na itinakda para dumalo ng Senate hearing in aid of legislation si Ginoong Kibuloy, ngunit hindi po siya dumalo. Instead na po nagpadala siya ng sulat, no, through his lawyer, no, na sinate niya din yung reason, no, why he choose not to attend the Senate hearing na ngayon nga na pinangunahan ni Senator Hontiveros. First, parang for him it's they're depriving him of his constitutional right, no, and his right against self-determination. So yun ang reason na binigay niya. And so yun nga nangyari, di ba, na cite in contempt siya with Senator Coco, ano, as a member ng Committee ng Women's and Children, ano, na nagkabisa yung pag-sign in contempt kay Kibuloy. And after that motion ay dumating si Senator Padilla and nag-object dun sa naging motion ni Senator Contiveros without giving any reason why he objected. And so yung objection niya was noted, no, and accepted by the committee, no. And that was March 5. March 7, Senator Padilla had Senate press briefing, no, where doon ay sinabi nga niya na tinututulan niya yung naging decision ng committee ni Senator Hontiveros na i-cite in contempt si Kibuloy. Hindi lamang naman siya, kundi meron pa mga 5 signatories, no, na pumapabor sa ginawang pagtutol ni Senator Padilla, na nais nila na ma-reverse yung decision or yung motion citing Kibuloy in contempt. Sabi nga ni Padilla, 3 na lang ang kailangan niya kasi 8 yata ang kailangan para ma-reverse yung motion, no? But unfortunately, yung 3 na kailangan niya ay naging 4. Bakit? Sapagkat umatras si Senator JV, no? Kaya from 5 naging 4 na lang. At batay din sa pahayag ni Senator JV ay tiwala naman daw siya na sa committee ni Senator Rizal Contiveros ay madidinig o mabibigyan ng puwang sa pagpapaliwanag si Kibuloy, magiging balanse. Yun yung pinakalaman ng kanyang statement, no.
So, ayun, yun yung kanyang explanation bakit siya nag-retract or umatras. And so, alam din naman na nangyari, no? Hindi hindi nabuo yung signatories, at dahil diyan hindi po napagtibay or ah, hindi po na-reverse rather yung decision. Instead ay natuloy po yung warrant of arrest against Kibuloy. And dahil dyan ay ang sabi nga maybe this is just a desperate move on Kibuloy's part, no? Upon learning na may issuean siya ng warrant of arrest. So, nagbigay ngayon siya ng 17 conditions regarding doon. Siguro kunin na natin ito sa Sunstar. Okay. Sandali lang. Nawala kasi yung aking clip. Ayun. Ayan. So, ayan. Ayun. Ayan. Nakalagay dito sa Sunstar. Hindi na natin siya iisa-isahin. Siguro babasa lang tayo na ilan, pero yung mga paliwanag sa palagay ko sapat na yung binigay na explanation and explanations, no, ni Attorney Libayan and Attorney Claire para malaman nyo yung kanilang reactions tungkol dito. You can visit their channels, no? So yan, Kibuloy set 17 condition for Senate inquiry attendance. Embattled Kingdom of Jesus Christ KOGC founder and leader Pastor Apollo Kibuloy, Embattled Kingdom of Jesus Christ KOGC founder and leader Pastor Apollo Kibuloy has set 17 conditions in order for him to attend the Senate inquiry into alleged crimes committed with this religious organization. In an audio recording, Kibuloy said among his conditions were inisa-isa yung 17. Basahin ko lang yung first two. Unmask and show the full face of witnesses. No mask, no dark eyeglasses, no caps, bonnets, or head covering of any kind. Second is reveal the true names, identity with the recent valid photo IDs. Reveal the identity and real name with the photo ID of your scriptwriter. So here, I think he's demanding for transparency, diba? And that is very understandable for me, But demanding witness to reveal their full identities, diba? To, what do you call this? Ano pa ba yung sinabi niya? Ito, unmask, diba? Show their full faces, diba? And even yung true names, identity, and yung pag-reveal ng identity di umano ng mga scriptwriters, kung meron man, dahil yun ang akusasyon niya, di ba? It will just I think it's impractical kasi it will only jeopardize yung safetyness ng mga witnesses, di ba? And yung sinasabi niya na reveal the identity and real name with the photo ID of your scriptwriters, parang pinalalabas niya na this is just all moro-moro, or not moro-moro, pero parang pinalalabas niya na yung mga witnesses dyan naturuan or scripted yung kanilang pag-witness against him. And yun nga, so sabi nga 17 to, hindi ko na isa-isa yan. So, I'll just give my take. First, wala naman sigurong masama kung dumalo si Kibuloy sa sinasagawang Senate hearing. Diba? Sana ginawa niya na yun kaysa na site yung contempt pa siya. Totoo naman na nakapagpasa na ng or
or nakapag-file na ng kaso ang DOJ at dapat ipagkatiwala na natin sa korte yun sapagkat hindi ko alam kung naumpisan na or inuumpisahan pa lamang yung mga pag-investigation. Pero be that as it may, alam naman natin ng Senate, di ba? Kahit naman may kaso na umiiral, di ba? Talagang tinutuloy pa rin nila yung hearing in aid of legislation. Marami na tayong na-witness sa ganyan. Even sa isang committee hearing nung kay Senator Bato, di ba? Nag-invoke yung police dahil sa sinabi nga nila na baka sila yung mga sub-judice dahil nakasampa na yung kaso at ongoing kaso, pero hindi naging excuse kay Senator Bato yun at tinuloy pa rin yung rehearing. So ako sa palagay ko ganun din dito, no? Kahit sabihin na nagsampa na ng kaso, I think kailangan pa rin humarap ni Quiboloy sa Senate. Remember, ang Senate, hindi po yan kagaya ng judicial. Ano po, hindi po akusado ang mga tawag, o hindi po akusado ang tawag sa mga taong dumadalo dyan. Ang tawag nga sa kanila mga resource person. Bakit? Kasi ang Senate hearing, yan po ay kinoconduct ng legislative body, both Senate and Congress, no? Sabi nga nila to gather information, to investigate issues, yan. Di ba? Assess the needs for new laws or amend laws or repeal laws, di ba? Or create new laws, di ba? Yun ang purpose kung bakit merong Senate hearing in aid of legislation. So, hindi po, ang Senado po ay hindi po korte yan para mag-decide na guilty ka o hindi ka guilty. Kasi yun po ay trabaho ng judicial system. Sa judicial trial po kasi, ano po, doon ang korte, no, bibigay sila ng mga legal determinations, nag-i-issue sila ng judgment or ruling based on evidence presented to them, no, mga legal arguments na mga cross-examination ng mga witness, and in the long run, di ba, kung mapatunayan na guilty, hatulan ng guilty. Kung mapatunayan na hindi guilty, at tulan na not guilty, di ba? Pag guilty, syempre makukulong. Pag not guilty, absuelto. Yun po ang kaibahan ng Senado at ng judicial trial. So, ayun, yun lang ang ano ko kay Pastor. I think he needs to face kung ano man yung nandoon na sa Senate, no? Anyway, he will be treated, I think personally, he will be treated with respect naman, and wala naman sigurong magbabardagol sa kanya dyan, considering naman na pastor siya, di ba? And hindi naman siguro siya papakitaan ng kagaspangan ng ugali ng senador. And may mga Senate rules na dapat mangibabaw, no? So I guess oo, nakasampa na yung kaso, pagkatiwala natin sa korte, pero alam naman natin ang Senate hindi mo mapipigilan yan. So yun na lang ang best na gawin ni Pastor Quiboloy. Kasi doon sa mga conditions na binigay niya, for me, ano lang yan, that's proof na wala siyang intention na dumalo o mag-participate doon sa ginagawang Senate hearing in aid of legislation, di ba? Tandaan natin, yung resource persons na nasuspend or na-cite in contempt, they cannot, or they may not unilaterally impose conditions for their attendance
at the committee hearings, no, um, kapag ka sila kapag ka sila nasubpen na ng Senado, no, it is a lawful order requiring them to appear and testify. So, if they failed, if failure to comply with the subpoena can lead to contempt proceedings. Yan nga, yun nangyari. Well, totoo naman na mga resource persons may express concerns or requests related to their appearance, no? Yung mga concern na yun for personal safety or request for protective measures, they cannot outright dictate yung condition that would undermine the Senate's authority to conduct inquiries. If a resource person refuses na patuloy na pagtanggi to attend a Senate committee hearing or fails to meet the reasonable conditions set by the committee, well, it may considered a form of non-compliance or yung nga, contempt. Kaya nga, kung ako kay Pastor, kay Gibolo, sabi nga niya, wala naman siya tinatago. And sabi niya, yung mga nag-uukusa sa akin, puro akusasyon lang naman yan. And then, punta kang Senate, di ba? Pwede mo naman i-invoke yung right mo. Kung feel mo na malalapastangan yung karapatan mo, di ba, sa proseso, pwede mo naman i-invoke yung right mo against self-incrimination. Karapatan mo yan. Nasa Bill of Rights yan. So, I think kasi totoo, masyado na nasa sensationalized. Nagkakaroon na ng sabihin natin na trial by publicity, nandyan na yung mga pag-rally, no? Which hindi na naging maganda, no? Sabihin mo, kukunti lang naman yung mga yan, etc. etc. Hindi yun ang point, Hindi yung point, di ba? If you're claiming that you're the appointed son of God, di ba? Dapat ikaw ang mag-set ng good example, di ba? Not setting conditions na papaiwas, setting conditions na papahiwating naman na wala kang interest talagang dumalo. Di ba? Actually, itong mga conditions na ito na nabanggit, hindi ko lang ako kasi yung report, no? May nagsabi or may nagbalita, pero para maganda siguro, I'll try to get yung yung pinaka-link, no? Na di umano ay tinanggi daw ng kanyang mga abogado itong 17 conditions na binigay ni Quiboloy. Di umano, di ba? Di umano kasi wala pa naman. Allegedly, sabi daw ng mga abogado, wala daw nire-release na ganito si Quiboloy. Paano yung sinabi na audio recording? Di ba? Recorded yun, Tinranscribe lang ito ng mga manunulat. Di ba? I don't know how others got yung list na to, no? Maybe others transcribe, di ba? Yung kanyang audio or whatever, no? Pero they cannot deny the fact na Quiboloy yun. Not unless na makapag-prove yung kabila na kaboses lang ni Quiboloy yun. And I don't see any reason bakit kailangan gawin yun, di ba? Well, siguro yun na lang. Yun na lang ang pinaka-take ko dito. As I mentioned, na-discuss na naman to ni Attorney Libayan tsaka ni Attorney Clear, no? Again, if I were to ask, meron na kasi talagang kasong nasampa, no? Sa akin sana hayaan na lang na ang korte ang umusad yung kaso sa korte, no? Kesa ma-trial by publicity. However, alam naman natin na marami namang ganyang kaso sa Senate na kahit na may hearing na, tinutuloy pa rin nila.
So, para matapos na siguro at para magkaroon ng linaw ang lahat, di ba? It's best talaga kay Pastor, kay Kibuloy na dumalo ng Senate hearing. Just invoke your right against self-incrimination, di ba? Marami siyang accusations na sinabi dito sa kanyang mga kondisyones which kailangan niyang patunayan, including involving the Philippine government and the US government, di ba? Na di umano may mga assassination plot against him kaya kailangan niya ng security. So, yung mga ganung claims, it's just claims, di ba? Kung may ganyan kang claims, mag-file ka ng kaso, di ba? At support mo ng ebidensya. Kasi claiming is one thing, proving is another. Tanong, sa palagay ko ba sa ongoing na hearing no sa Senate based dun sa mga sinabi ng mga testimonies ng mga dating miyembro ni Kibuloy, pwede ko bang sabihin na guilty siya? No. Kasi hindi ka pa narinig inside niya, di ba? Hindi pa, and as I said, ang Senado ay hindi naman yung korte, di ba? Para mapatunayan kung siya inosente o guilty, hayaan natin ang korte ang mag-decide. And sa ganung paraan, parehong panig ay madinig, di ba? So, kung ako tatanungin again, sa palagay ko ba ay o naniniwala ba ako batay sa ng ongoing na Senate hearing may kasalanan na agad si Kibuloy? Well, it's up to the court to decide. Hindi ako ang magpapasya. Para sa akin, innocent until proven guilty, di ba? Yung presumed innocence, di ba? Until proven guilty. So, yun lang mga kaibigan, mga nakasama ko sa maikling LS na to. Pero bago yan, meron akong dalawang video na iiwan sa inyo. It's up to you to react. Hindi ako mag-react. Panoorin po natin and then it's up to you to think and make a reaction. Pwede niyo pong i-comment down below. Okay? The cases against him in the U.S. Were filed before I became president. So I guess he's very worried. No. Well, I would just advise him that just kung meron naman siyang sasabihin, if he has an opportunity in the hearings both in the House and in the Senate to say his side of the story. Ngayon, kung sinasabi niya, hindi totoo lahat yan, hindi totoo, walang nangyaring ganyan, di sabihin niya. Pagka ganito, anong mangyayari dyan? Hindi siya sisipot. Pag hindi siya mapapakontempt siya. Tapos tuloy-tuloy, ay nako, mas malaki yung gulo. Kung makapunta siya, sagutin niya lahat ng tanong, di tapos na. That's why my advice for him is to just face the questioning in the House and in the Senate. Marinig natin ang kanyang side para malaman natin kung ano ba talagang nangyayari dito. Mga kababayan, ako po ay nakikiisa sa panawagan ng pagpapairal ng batas at katarungan sa hinaharap na isyu ni Pastor Apollo Kibuloy at ng Sunshine Media Network Incorporated. Sa mga ginagawang pagdinig ay tila pinatawan na ng guilty verdict si Pastor Kibuloy kahit na nakabatay lamang ang pagdinig na ito sa mga paratang ng mga testigo na nagkukubli ng kanilang katauhan at hindi mapatunayan ang kredibilidad. Marami sa atin ang naniniwala na ang dinaranas ngayon ni Pastor Kibuloy ay isang pandarahas at hindi patas. Bukod sa hearing na walang pinatutunguhan, ay kabilang rin dito ang indefinite suspension ng broadcasting network na SMNI na isang issue ng media freedom. Hindi biro ang mga pangyayari at paratang na ganito.
nararapat lamang na mabigyan ng patas na laban at sa tamang korte. Ika nga sa Mateo chapter 5 verses 11 to 12. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at maggalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inuusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Sana po ay maging gabay natin ang mga bersikulong ito patungo sa kaginhawaan at mabigyan tayo ng tibay ng loob sa pagharap sa mga pagsubok, pagtitiis at pag-uusig ngayon. Lagi po tayong manalangin para sa hustisya at katotohanan. Justice and the truth cannot be achieved in trial by publicity, but by a day in court. Shukran. So ayan, nakita niyo yung both videos ni PBBM at ni VP Sara. Ano sa palagay niyo? So just comment down below at sana itong maikling ating naging kwentuhan sana ay naging fruitful. Naging what do you call this, nakatulong or nakapagbigay, nakapagragdag ng info para po sa ating lahat. Ano po, again, bago po tayo pansamantalang magpaalam, just like to invite you to please samahan nyo kami every Sunday, the Discourse Digest with Mang Temyong, and I am Sean Wayne. This is a live talk show, no? Sana makasama namin kayo. Again, Sunday, 9 p.m. Yan. And huwag din po natin kakalimutan, please do like, share, and mag-subscribe na rin po kayo sa YT channel naming mag-asawa, no? Yung mornings and late nights with Vince and Ira. Ayan. So again, maraming salamat po. Maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin o sa akin. Hanggang sa muli, have a blessed day and productive day ahead. May God bless us all. Always take care. Bye.